10 nakakapagod na problema na hindi mo naman kontrolado. Alam mo yung pakiramdam na pagod ka na, pero hindi dahil sa dami ng ginagawa mo, kundi dahil sa dami ng iniisip mo. Yung mga problema na kahit anong isip mo, kahit anong puyat mo, wala ka namang kontrol. Kung nararamdaman mo yan, hindi ka nag-iisa. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang 10 dahilan kung bakit ka napapagod. At higit sa lahat, kung paano mo magagawang makalaya dyan. At kung hindi mo pa ako kilala, ako si Kim, na dating addict, pero nagbago na. Pangarap kong umasenso, installment nga lang. So, umpisa na natin. Unang problema na hindi mo naman kontrolado ay kinokontrol mo ang opinyon ng iba. Napapagod ka kasi gusto mong baguhin ang tingin ng tao sa'yo. Gusto mong maintindihan kanila. Tanggapin kanila. I-approve kanila. Kapag ganyan yung nararamdaman mo at naiisip mo, tanggapin mo na hindi mo kontrolado ang isip ng iba. Ang kontrolado mo lang kung paano ka kikilos at magre-react. Hindi mo kailangan ng approval para maging sapat ka sa paningin nila. Pangalawang problema na hindi mo naman kontrolado ay pinoproblema mo ang future na hindi pa nangyayari. Overthinking. Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Hanggang sa napapagod ka na sa laban na wala pa naman. Kapag ganyan yung nararamdaman mo at naiisip mo, mag-focus ka sa kaya mong gawin ngayon. Hindi mo kayang kontrolin ang bukas, pero kaya mong paghandaan ang ngayon. Isa pa problema na hindi mo naman kontrolado ay hinahabol mo ang mga bagay na hindi para sa'yo. Minsan, hindi ka naman pagod sa buhay. Pagod ka kasi pinipili mo ang mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo. Kung ganyan yung nararamdaman mo at naiisip mo, ganito yung pwede mong gawin. Matuto kang mag-let go. Hindi lahat ng nawawala ay kawalan. Minsan, redirection lang yan. Isa pang problema na hindi mo naman kontrolado ay dinadala mo ang problema ng ibang tao. Empathy is good, pero hindi mo responsibilidad ang buhay ng lahat. Napapagod ka kasi inaako mo pati ang bigat ng problema ng iba. Pag ganyan yung nararamdaman mo at naiisip mo, tumulong ka. But set boundaries. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang tumulong. Isa pang problema na hindi mo naman kontrolado ay paulit-ulit mong iniisip ang nakaraan. Mga sana, mga bakit, kung ganito lang. Hindi mo na mababago ang nangyari, pero dala-dala mo pa rin yan. Kapag ganyan yung nararamdaman at naiisip mo, tanggapin mo ang nakaraan bilang lesson, hindi bilang kulungan. Move forward. Not perfectly, but intentionally. Isa pang problema na hindi mo naman kontrolado ay gusto mong kontrolin ang lahat. Gusto mong sigurado lahat. Plano, resulta, outcome, pero ang buhay, hindi ganun. Kapag ganyan yung naiisip mo at nararamdaman mo, matuto kang magtiwala. Hindi lahat kailangan kontrolado. Minsan, kailangan mo lang sumabay. Isa pang problema na hindi mo naman kontrolado ay natatakot ka sa mga bagay na wala pang ebidensya. Fear of rejection, failure, judgment. Pero karamihan dyan, hindi pa naman nangyayari. Kapag ganyan yung nararamdaman mo at naiisip mo, harapin mo kung anong totoo ngayon. Huwag mong gawing realidad ang takot na nasa isip mo lang. Isa pang problema na hindi mo naman kontrolado ay hindi ka marunong tumanggap ng limitasyon. Gusto mong gawin lahat. Ayaw mo mapag-iwanan. Kaya kahit hindi mo na kaya, pinipilit mo pa. Kapag ganyan yung nararamdaman mo at iniisip mo, kilalanin mo muna ang sarili mong limit. Hindi kahinaan ng magpahinga. Kailangan yan para tumagal ka. Isa pang problema na hindi mo naman kontrolado ay hinahanap mo ang sagot sa mga bagay na wala talagang sagot. Yung mga bakit ako, bakit nangyari to, minsan walang malinaw na sagot, pero pilit mong hinahanap. Kung ganyan yung naiisip mo at nararamdaman mo, ito yung gawin mong solusyon. Accept uncertainty. Hindi lahat ng tanong may sagot, pero lahat ng sitwasyon may aral. Isa pang problema na hindi mo naman kontrolado ay nakalimutan mong kontrolado mo ang sarili mo. Sa dami ng hindi mo kontrol, nakalimutan mo yung pinaka-importante, sarili mo. Kung nararamdaman mo
at iniisip mo na ayan yung problema, ibalik mo ang focus sa sarili mo. Mindset mo, direksyon mo, action mo. Diyan ka magsimula. Diyan ka babangon. Kung napapagod ka ngayon, baka hindi mo kailangan ng bagong solusyon. Baka kailangan mo lang bitawan yung mga bagay na hindi naman talaga sa'yo. Hindi lahat ng laban, kailangan mong labanan. Hindi lahat ng problema, problema mo. Sabi nga sa Biblia, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So minsan, ang tunay na lakas, hindi sa paghawak, kundi sa pagbitaw. So kung marami kang natutunan dito sa vlog na to, please like and share, comment ka dyan nang malupit tayo. So hanggang dito na lang, maraming salamat, bye-bye.